Si Atty. Cavite na pandesal. Si Atty. Joffy Laguadis III nasa ating linya na, LTFRB Chairman. Attorney, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning po, Chairman. Good morning po, Sir Joel, Ma'am Weng, at saka sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin. Ganda ng dating ng boses ni Chairman ngayon para may dalang fuel subsidy. May dalang pera. Sigurado po yun. Nagsimula na po kaming namigay ng fuel subsidy as of last week. Inuna po namin yung mga modernized jeepneys kasi yan ho ang number one na kung po namin, pinopromote namin ngayon at 10,000. Meron din ho kaming binibigay sa mga traditional jeepneys at 6,000. Sa mga buses din po, may binibigay din po kaming about that much, 10,000 din po. Ito po yung mga provincial and city buses po. Yung perang yung perang bibigay sa mga tricycle driver, sa inyo rin ba manggagaling yan o sa LGU na yan? Sir, ang sangayon po sa yung previous na batas po, sa LGU po manggagaling yung sa mga tricycle drivers. Yung mga delivery trucks po katulad ng tsaka mga food deliveries naman po ay sa DICT po manggagaling yun. DICT, okay. Pero ibig po sabihin, yung pondo para sa fuel subsidy nila, galing pa rin po sa DOTR tapos ida-download yung pera sa DICT at saka sa local government units? Yes po, ma'am. Ma'am, alam niyo ho, dyan ho tayo nagkakaroon ng konting problema. Sa mga dalawang ahensyang medyo nabibilaukan po yung paglagay po ng pera o pag-deliver ng pera. So under the current law, pag naipasa po itong susunod na General Appropriations Act, kami na po lahat kasi it's an additional layer. Totoo po. Bakit from us, pupunta pa ng DILG or DICT, kung kaya naman namin gawin. So yung susunod pong batas na ipapasa nitong 2024, by next year, diretso na po sa amin para mas mabilis. Lahatan na sa inyo na. Opo, para wala nang nagtuturuan po. Okay. Kailan matatapos yung pamimigay ng subsidy? 10,000 para sa modern jeep, sa mga traditional jeep, 6,000 weng. 1,500 sa tricycle. 1,500 sa tricycle. Sa mga bus, 10,000 din. Wala tayong bibigay sa mga kolorum. Ay, definitely po wala po dahil wala na Hindi ho sila sa nag-consolidate programa ng kasi, gobyerno yan. no? Kung nag-consolidate sila, Chairman, malamang mabigyan natin sila ng ayuda. Pero Sir Joel, binuksan ko ulit po ang consolidation ngayon at marami ho ulit ang nag-a-apply sa amin dahil marami hong benepisyong binibigay ang gobyerno sa mga pumapasok po sa programa. Hindi lang po ito yung planong libreng sakay po na nagbibigay po kami ng halaga sa mga certain amount sa mga jeepneys po every month for 3 months. Lahat ho ito doon lang sa mga nag-consolidate. Maraming nanghihinayang kaya marami ho ngayong sumasama sa programa. So binuksan niyo ulit ang consolidation until when, Chairman? Baka naman kasi open-ended na naman ito, ang tagal ng proseso. Hindi po. I only gave them 45 days. 45 days. Alinsunod din ho kasi ito sa request ng Senado nung nagpasa ho sila ng una ng resolusyon na sinasabing i-defer ho namin. Ang concession po sa kanila, bubuksan ko po muli pero 45 days lang. So yun pong nag-consolidate, yung hindi nag-consolidate dati, hindi po sila pwede sa fuel subsidy. Tama po, Chairman? Hindi sila pwede. Alright. At saka may mas malaking programa po yung libreng sakay or service contracting. Okay. Malaki hong halaga ang binibigay ng gobyerno riyan. Hindi ho sila makakakuha niyan kung hindi sila kasama sa programa ng gobyerno. Okay, pero yung mag-a-apply doon sa bukas uli na consolidation for 45 days, pag may pending sila na application, sakop na po sila ng fuel subsidy. Ganun po ka-liberalize ang gobyerno. The moment nag-apply ka po, automatic qualified ka na, i-enroll ka na namin sa land bank, pwede mo nang kunin ang pera mo. Ito ang mahiwagang tanong, Joel. Yung tanong, yun nga, yung problema ng operator tsaka ng driver. Kasi sinasabi ng driver, hindi naman daw sa kanila napupunta yung subsidy, kundi sa operator mismo. May magagawa bang paraan ng LTFRB doon? Kasi alam ko, ang katwiran ng LTFRB dyan, yung operator kasi nakapangalan doon sa prangkisa. Kaya sa kanila pinadadaan yung pera. Totoo po yun, Sir Joel. Kasi sa isang operator po, 2-3 ang driver niya. Hindi naman namin pinpointed. At saka yung driver po, palipat-lipat. Meron yung driver sa isang operator ng 3 months, hindi nagkasundo, lumilipat sa kabila.
Kaya wala ho kaming tracking or monitoring system. So, Pero inaayos na po namin yan, Sir Joel. May control ba tayong pwedeng gawin dyan, attorney? Yung mismong sa driver talaga na pumapasada, mapupunta yung yung cash card o yung ayuda. Totoo po yun. May control po kaming ginagawa. Dahil sa ngayon po, yung perang binibigay po, hindi naman ho talaga cash yun na ibibigay, kundi yun ho gagamitin niyo pag nagpunta kayo sa gasolinahan. And then i-deduct na lang or i-debit po doon yung gasolinang nilalagay po ninyo sa jeepney ninyo. It's not actual cash ho na binibigay yan. Ang sabi po kasi ni Boy Vargas ganito, may mga operator daw po na ganito ang sistema, Chairman. So gagamitin yung cash card, magpapagas gamit yung kanilang jeep. Kung saan mayroong plate number na nakatatak doon sa cash card. Tapos pinapaihi. Tapos pagdating ng bahay o kanilang terminal, doon po papaihi papunta sa kanilang sariling sasakyan. So yung chopper na gagamit nung jeep na yon, hindi makikinabang doon sa fuel subsidy. Kasi nailipat na po yung gas or diesel doon sa sasakyan ng may-ari. May punto po kayo riyan, Ma'am Weng. Siguro ho, kailangan pa namin ulit na pag-aralan kung paano matatakpan itong mga loopholes na ganito. Kasi nung una po pera, kaya para maalis na ho yung problema yan, gasolina na lang talagang ibibigay. Ngayon naman ho itong paihi, siguro po we have to further study yung pagbibigay po nito. But in the meantime ho, tuloy ho yung pagbibigay para ho sa pangangailangan ho ng mga chopper at operator po. Yun pong TNVS daw at saka taxi, bakit daw po hindi kasama sa fuel subsidy? Naku, kasama po ang TNVS po at saka mga taxi po. Ipapadala ko po sa inyo mamaya yung listing sa Viber po para makita po ninyo. Kasama po sila. Magkano Saan po mabibigay sila? sa kanila, attorney? Sa TNVS, it's about 6,000 po. Sa taxi, is about that much, 6,000. Provided po registered ho sila sa LTFRB. Kasi Saan po marami sila na rin pupunta at kukuha ng fuel subsidy? Sa inyo din? Ma'am, mag-enroll lang po sila. We'll give them a land bank card. Yung land bank card, po, yun na ho yung gagamitin. Okay. Nagbabayad po sila. Okay. Attorney, salamat sa oras mo. Mag-ingat Sir, ka. thank you. Thank you. Salamat po at magandang araw po sir. Good morning, Magandang araw. sir. Si Good Attorney Teofilo Guadis III, LTFRB Chairman, mga kapuso. Ang oras